Good day mga sir. Itutuloy na natin yung ginawa natin yan, trabaho gabi. Kasi masyado siyang marumi, ilinis na natin. Yung napakaruming pyesa kagahapon na hindi natin natapos, eto na siya ngayon. Para na siyang bago ulit. Malinis. Yan, malinis yan. Yan. Tapos, magpapalit tayo ng mga pyesa. Ang gagamitin natin pyesa is yung mga genuine parts. Piston, tsaka piston ring. Tapos, block. Papalitan natin. Nasira sa kanya kahapon is yung kanyang valve, intake, tsaka exhaust, tsaka rocker arm. Papalitan din natin. Ito. Puro genuine parts to mga sir. Tapos, papalitin tayo ng gasket. Tsaka valve C, papalitan natin. Ang reason, kaya nangyari yun, natuyuan siya ng oil. Siguro, ang kwento kasi, matagal ata nag-change oil yung customer. Yun yung sabi niya sa akin. Pero monthly naman daw siya nag-change oil ata. Pero parang matagal siyang change oil. So, anong nangyari, pagka ganun mga sir, natatagalan, natutuyuan ng langis. Nasisira yung motor. Tapos, itong pesang to, pakat na yung piston ring. So, isa rin to sa dahilan kung ba't din sila natutuyuan ng langis. Piston ring. So, ito yung condition ng pyesa nila. Papalitan na rin natin mga sir. May bago naman tayo pamalit. Sista binuksan na natin. Para isang gawaan na lang tayo mga sir. So, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang assembly. Bale, ito yung mga gagamitin natin. So, bagong valve. Yan na ba yung luma niya? Rocker arm, bago. Compare natin sa dati, sir. Yan. Papudpud na to, ito hindi. Kaya lumaki yung clearance. Yan yung maingay yun. Lumiit na to. Mahaba. Baka mapasama. So, kakabit na natin. Nalagyan na natin ng valve seal bago. Kaya intake. Tapos, exhaust. Paglalagay nito, yung pinch na masinsin sa ilalim. So, ang technique, sana, lubog nung nakaraan. So, assemble nyo na. So, gagawin natin, yung bearing, lalagyan natin ng oil. Yan. Ang tawag dyan, initial oil yan mga sir. Kailangan may oil siya para hindi man siya akira na agad ng oil, hindi mapoperso yung mga bearing. Yan. Tapos ito, lalagyan din ng oil. Kailangan smooth yung lubrication yan mga sir. Tapos kakasaran natin. Sa pagpasok, may daanan yan sir.
Ito, daanan niya yun dyan. Tapos saka mo po pwesto ng TDC yung cams. Hindi pa pwedeng nakaganyan. Kailangan naka-rest position yung cams. Pag naka-rest position na yung cams, lulubricate muna natin ito. Tapos, yung bago nating rocker arm, pag bumili kayo ng original, wala siyang tappet. So ito, lulubricate din natin yan. Lulubricate natin yan. So wala siyang tappet. Ang gagawin natin, lalagyan na siya natin ng bagong tappet. Yung bagong tappet, dito ipapadaanin sa quit. Kasi malapad yung sa Yamaha. Hindi mo may papasok dito sa ibabaw. Yan. Tapos saka natin lalagay yung nut. Tappet nut. Kakabit ang bago. May marking yan. Yung tuldok, exhaust. Pag standard. Pag mga aftermarket, wala siyang marking, susukatin nyo from end to end dito ng caliper para malaman nyo kung saan nyo ipopwesto yung intake saka yung exhaust. Ngayon, nilagay na natin yung clip. Tapos tulak natin yung piston. Kailangan uupo yung clip dun sa upuan niya. May maririnig kayong tunog. Ngayon, pagka nailagay,
Pag nakaangat, nararamdaman nyo nakaangat yung piston ring. Yung retainer spring, nakaangat yan. Kailangan may press nyo na maayos. Ibig sabihin, pwedeng nagkapatong yung piston retainer spring nyo. So, kailangan, nakalay yan. Gamit lang kayo ng manipis na, ayun ang nakaangat. Pag nakaangat yan, hindi nyo may papasok na maayos yung yan. Kailangan maayos. Madali lang naman itong ikasa. Parang ganyan, naglalaro ka lang yan. Pero pag nagkakabit ng piston rings, mga sir, may mga settings yan sir, hindi basta ikinakabit. O, yan. May mga settings yan. Ayun, itong dalawang ring na to, meron tong tanda kung alin yung compression ring na una sa pangalawa. Pag may nakalagay T2, sa baba. Ito T2, T1, T2. Ito muna. Pag nagkakabit ako ng piston ring, ang ginagawa ko, baba, pataas. Yan. Tapos kailangan wide siya. Isa rito, isa rito. Yung retainer dito, isa. Tapos yung dalawang ring dito sa kabila. Ito naman yung isa. Hindi na masyadong babatakin yung piston ring kasi sisira. Ganyan lang. So, pag nalagay nyo na, karasan na natin. Yan. Gamit tayo ng Tapos, dyan. Bago. Nalagyan din natin. Yan. Siyempre, kailangan naka-PVC ang piston. Well pin na dalawa. Lalagay na natin. Tutorial pa rin ito mga sir. Troubleshooting, assemble ng cylinder head, saka block. Sunod natin ilalagay, itong kanyang head. So lalagyan na natin yan ng lubrication. Para pag hindi man siya agad nakita ng oil, hindi siya masisira agad. So, iwasan yung kadena, kailangan maayos yan. After nyo na may lagay, imamount na natin, sir. Ito na isusunod natin. Imamount natin. Saan ba ito? Mali na ata ako. Yan. Tapos susunod na natin yung 4 na nut. Tapos yung dalawa screw. Bolt. Tapos iikpitan natin ang bahagya.
Gagamitan na natin siya ng torque wrench, mga sir. Ano lines mo? Ano? Motul. Saka, ano bang motor? Gusto mo may gear oil na? Gusto mo may gear oil na? Langis lang, o 340. 340. Well, naikabit na natin yung head. Naitulap na rin natin. Ang gagawin natin sunod, kakabit na natin yung muffler sa head cover para mapa-under na natin siya. Kakabit ko muna mga sir. Tapos na natin yung motor niya, sir. Gagawin na lang natin. Salin na natin. Tapos mateknik na natin yung Bali, yan nangyari. Natapos na natin yung ginagawa natin. So, testingin na natin kung hindi na siya maingay. Try natin. On ko. Tapos, dati wala siyang push start. Ngayon meron siyang push start. Yan o. Yan ang motor ni sir na pinaayos natin. Ko. Dati walang push start, ngayon may push start na. Yan ang motor.